Nakadudurog ng puso kapag naririnig ang kwento ng mga kababayan nating na biktima ng human trafficking. Marami po sa kanila na-recruit ng mga illegal recruiter gamit ang social media. Ito ngayon ang naisbantayan sa kasunduan ng Migrant Workers Department at online platform na TikTok. Nakatutok si JP Soriano. Pebrero nitong taon nang makausap ng GMA Integrated News ang ilang nabiktima ng human trafficking sa Myanmar na nakaranas ng torture sa kamay ng kanilang mga employer sa isang crypto love scam farm. Ang kwento nila sa amin noon, nakita nila sa social media ang alok na trabaho. Idinaan sila sa backdoor mula Zamboanga patungong Sulu at Tawi-Tawi at saka lumabas ng Pilipinas. Hahampasin ka po sa puwet. It's either mag-start siya ng 10 strokes or beat to 20 hanggang maging 30 strokes. Tapos po, yung pangalawa na po, it's yung kukuryentein ka po sa likod. Possible po ang kuryente nila is simula talampakan, paangat po hanggang likod lang po yun. Ang mga ganitong kaso ng illegal recruitment ang nais matigil ng kasunduang nilagdaan ng Department of Migrant Workers at TikTok Philippines. Sa ilalim nito, iti-take down ang mga content o post sa TikTok na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa na walang overseas employment certificate. Maglalabas din ang DMW at TikTok ng content na magbibigay babala sa mga OFW sa mga modus ng mga illegal recruiter. Pero baka scam. Kinontak ka sa messaging app. Ang ticket mo daw, papuntang Zamboanga. Saka kadadaan sa Sulu, Tawi-Tawi, at Malaysia bago makarating sa Thailand. Ito ay tinatawag na backdoor exit route. Maaari ka mabiktima ng illegal recruitment o human trafficking. Ayon sa DMW, libo-libong content na nag-aalok ng illegal jobs abroad ang naipatake down na nila. Nakikipag-coordinate na rin daw sila sa ibang mga ahensya para maparusahan ang mga nasa likod nito. We're working closely with the ICT cybercrime group para masugpo itong online illegal recruitment. Ang TikTok may sariling palo rin daw. If you do attempt to scam or defraud TikTok users or even people off the platform, what we do is we ban accounts that have severe violations or repeated violations. Binabantayan din ng DMW ang pang-aabusong nangyayari kahit sa mga lehitimong alok na trabaho. Halimbawa, ang Seasonal Farm Workers Program sa South Korea kung saan pinahihinto na raw ang broker system. Ang isa sa mga pinag-utos ni Pangulo ay eliminate ang mga Korean brokers at mga brokers dyan sa hiring system na yan. Tinataga yung mga OFWs, 3 buwang sweldo, 4 na buwan lang sila dun eh. 3 buwang sweldo, ibibigay dun sa broker na nangutang sa kanila ng pera dito. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.